praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating inaalala, pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Fernando. Isa siyang banal na hari at isa din siyang may malalim na pananampalataya sa Diyos. Nung buhay si San Fernando, hindi siya nagpakayaman. Pero ginamit niya ang kayamanan para tulungan ang mga sinasakupan niya. Isa sa mga pinagawa niya ay hindi lang mga magagandang simbahan, hindi lang mga paaralan, kundi nagpagawa din siya ng maraming ospital para sa mga may sakit. Pagdasal natin, ang ating mga namumuno ay magkaroon din sana ng puso pagmamahal sa mga mahihirap sa kanilang mga sinasakupan, kamukha ni San Fernando. Si San Fernando ay merong malalim na pananalig at pananampalataya sa Diyos. At ano ba ang pananampalataya? Ito ay tugon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, aminin natin, madalas hindi natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Dahil iba ang ating hinahanap sa ating buhay. Naway sa banal na misang ito, palalimin pa ng ating Panginoon, ng Kanyang Banal na Espiritu, ang ating pananalig sa Kanya. Naway sa isang malalim na pananalig at pananampalataya, pagdasal po natin sa ating banal na misa, sa pamagitan ng pagpapatibay ng pananampalataya ng Diyos sa ating puso, makatanggap tayo hindi lang ng mga pagpapala, kundi ng mga himala galing sa Kanya. At para tayong lahat po ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin at pagkauliran. Ipagkaloob mong matularan namin sa pagkauliran si San Fernando na nagpunyaging makatulad ng mga dukha at mapagkumbabang Mesiyas. Upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo't tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo.
Sinuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailanpaman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Nawa sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pumunta naman si Jesus at mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga matatanda ng bayan. Tinanong siya, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung anong karapatang kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatang kong gumawa na mga ginagawa ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
Meron pong isang kwento tungkol po sa isang sikat na doktor sa Mumbai, India. Ang pangalan po niya ay si Dr. Prashad. Isa po siyang neurosurgeon at ang specialization po ni Dr. Prashad ay sa utak at sa ugat ng tao. Isang araw po nakatanggap si Dr. Prashad ng invitation sa Calcutta, India. Sa isa pong neurological convention, siya daw po ay pararangalan, makakatanggap ng isang prestigious Lifetime Achievement Award dahil sa kanyang galing sa kanyang specialization. Kaya ito pong doktor, bumili po ng plane ticket, pumunta doon sa airport at sumakay sa eroplano. Pero habang lumilipad po ang eroplano, papalapit na po ito sa Calcutta, biglang nagkaroon po ng aberya yung makina. At kailangan po mag-emergency landing ito. Dahil ayaw po malate nitong doktor doon sa convention, tumawag po siya ng Uber taxi. Dahil malapit lang naman po yung venue. Pero habang bumabiyahe, dumating daw po ang isang napakalakas na bagyo. At pagkatapos, bigla pang nasira yung kanyang sinasakyan. Napababa daw po itong doktor sa gitna ng ulan at ng dilim. At habang naglalakad daw po siya, nakakita siya ng isang maliit na bahay. Kumatok po siya at sinalubong siya ng isang matandang babae. Naghahanap po ng telepono itong doktor dahil wala pong signal doon sa lugar. Pero sabi po nitong babae, pasensya na po, mahirap lang po kami. Wala po kaming signal dito, wala po kaming internet. Pero pinatuloy po siya ng pamilya doon sa bahay nila. Pinagtimpla siya ng mainit na kape at binigyan siya ng biskwit. Habang nagpapahinga po itong doktor, napansin niya, naghahanda na po yung pamilya para magdasal ng rosaryo. Inibitahan po nila yung doktor. Pero sabi ng doktor, hindi po kasi ako naniniwala sa Diyos Sabi po ng matandang babae, meron po kaming 2 baka dito. Nagbibigay sa amin ng gatas araw-araw. Kung walang Diyos, sino pong gumawa sa kanila? Hindi pa rin po naniniwala yung doktor. Kaya sabi po muli ng babae, yung tubig po doon sa dagat sinisip-sip ng langit para magpaulan dito sa amin. Kung hindi po ito gawa ng Diyos, ano po ito? Gusto po sana magpaliwanag ng doktor gamit ng physics, ang siyensya. Pero ngumiti na lang siya. At maya-maya, bigla, yung pong anak nilang lalaki, nitong mag-asawa, bigla na lang pong nanginig. At nagulat itong doktor. Tinanong niya, anong sakit niya? Anong nangyayari? Tanong po ni Dr. Prashad. Sabi po ng ama nitong tatay, may malubha po siyang epilepsy. At sabi po ng mga doktor dito sa amin, ang tanging pag-asa lang po ng aming anak ay isang napakaselang operasyon. At ang tanging makakagawa lang daw po nito ay sa pamagitan ng isang doktor doon sa Mumbai, India. At ang pangalan daw po nitong doktor na ito ay si Dr. Prashad. Na-shock po itong doktor. At pinagpatuloy po nitong ama yung kwento niya. Sabi ko po dito sa aking asawa, sa aking misis, masyado tayong mahirap para makarating pumunta doon sa Mumbai. Pero pinipilit ng aking asawa, magdasal tayo araw-araw, manalig tayo sa Diyos. Kasi kung talagang gugustuhin ng Panginoon, tutulungan niya tayo at gagawin ng Diyos yung doktor na mismong yan, siyang kakatok dito sa aming bahay. Kinilabutan si Dr. Prashad. Dito po niya naunawaan bakit nasira yung kanyang eroplano, bakit tumigil po yung kanyang sasakyan, bakit po siya naligaw, bakit po siya nawala. Hindi naman po pala siya nawawala. Ginagabayan talaga siya ng Diyos. Dinala siya ng Panginoon dun sa bahay ng mag-asawang ito dahil sinasagot niya ang kanilang panalangin. At dito po niya naisip, hindi aksidente ito. Ito ay milagro. At magsimula po nung araw na yon, naniwala po si Dr. Prashad, totoo ang Diyos.
Mga kapatid, balikan niyo po ang unang pagbasa. Napakaganda ng paalaala ni Saint Jude sa atin. This apostle reminds us that we should build ourselves in the most holy faith, pray in the Holy Spirit, keep ourselves in the love of God, and wait for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Kung mananalig tayo, kung magdadasal tayo sa Banal na Espiritu, kung mananatili tayong nagmamahal, maghintay lang tayo at mararanasan natin ang awa, ang himala ng Diyos. Minsan kasi, marami po sa atin iniisip natin, napakamalas natin. Di po ba? Tinatanong ng iba, bakit ako naghihirap? Bakit akong nawalan pa ng trabaho? Bakit hanggang ngayon lubog pa rin ako sa utang? Bakit parang sunod-sunod ang aking problema? Pero minsan, yung akala mong interruption, yan pala talaga ay direksyon ng Diyos. Yung inaakala mong delay, yan pala ay divine appointment. Yung akala mong pagkasara, yan pala ang magbibigay sa'yo ng pag-asa. Kaya kung meron kang sakit ngayon, mga kapatid, tandaan mo may ginagawang palaging paraan ang Diyos para sa iyo. Baka merong taong gagamitin ng Panginoon para tulungan ka. At kahit hindi naman agad dumating, panalig ka lang. Tandaan mo, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Mga kapatid, marami po sa inyo, alam ko, baon sa utang. May problema sa pera. Hindi na nga makatulog yung iba eh. Pagmulat ng mata, niisip agad yung kanilang suliranin. Mga bills, tuition fee, pambayad sa bahay, panggamot, lahat ng yan, umiikot sa isipan niyo. At minsan, merong iba, tinatanong nila, Lord, paano ako? Pero tandaan niyo po ito, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, siya din ang Diyos na gagawa ng paraan para makabayad. Amen? Maaring hindi agad-agad, maaring hindi doon sa paraan na gusto mo, pero hindi naman tumitigil ang Diyos na gumagawa ng daan para sa iyo. God always make a way. Baka yung pinto ang sinasara ng Diyos, nililipat ka lang sa ibang direksyon. Baka merong taong inaalis sa buhay mo para ilipat ka doon sa mga tamang tao. Baka meron kang kabiguan para iligtas ka sa isang malaking kapahamakan. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. At para naman po sa mga kapatid nating nadidepress, sa mga kapatid nating alam kong pagod na sa buhay, sa mga umiiyak na tahimik, nakangiti sa labas pero wasak ang loob, tandaan niyo po ito, hindi po kayo aksidente dito sa mundo. At hindi rin aksidente na buhay ka pa rin hanggang ngayon. Merong dahilan kung bakit buhay ka pa rin, humihinga. May purpose palagi ang buhay natin. Amen? At minsan, kahit na hindi mo alam kung ano mangyayari, kahit na minsan hindi ka naniniwala sa iyong sarili, ang Diyos, palagi siyang naniniwala sa iyo. Amen? Harinawa, maniwala ka naman sa iyong sarili. Mga kapatid, ang himala, hindi lang naman po yung natatanggap nating imposibleng bagay. Madalas, ang pinakamalaking milagro, himala sa ating buhay, ay yung meron tayong lakas na bumangon kahit na tayo nahihirapan. Yung humihinga ka pa rin kahit na gusto mong sumuko. Yung nagdadasal ka pa rin kahit na napakasakit na ng iyong loob. Lahat ng yan, kapatid, himala rin yan. Amen? At tandaan nyo din po ito, that faith is not believing in God, that He will do exactly what you want. Faith is not believing that God will do exactly what you want. But faith is believing that God will do what is best for you. Yan po ang milagro.
Hindi yung pinaniniwalaan mo, gagawin ng Diyos yung iyong gusto. Pero ang milagro ay may ginagawa ang Diyos na mas makakabuti para sa iyo. Kaya tama po yung sinasabi, tinuturo ng unang pagbasa. That we should build ourselves in the most holy faith. That we should keep ourselves in the love of God. Mga kapatid, kapag mahina na po ang katawan niyo, kapit lang po kay Lord. Kapag ubus na yung pera mo, kapit ka lang kay Lord. Kapag pagod na ang iyong isip, kapit ka lang kay Lord. Kapag hindi mo na alam ang iyong gagawin, kapit ka lang kay Lord. Dahil merong mga pintuan na hindi kayang buksan ng tao, pero kayang-kayang buksan ng Diyos. Amen? Merong mga problema na hindi natin pwedeng sagutin. Ang magbibigay lang ng sagot ay ang may kapal. Kaya sa banal na misa pong ito, ang kapatid, pagdasal natin, tulungan tayo ng Diyos, patibayin pa, palalimin pa ang ating pananampalataya. Ito ang magiging susi para tayo pagpalain, para tayo makaranas ng himala, at para gamitin din tayo ng Diyos maging himala at pagpapala ng ibang tao. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin sa pamagitan ng Ebanghelyo. Nangungusap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawaing makakapagpagaling. Sa pamagitan niya, may pananalig tayong manalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo. Sa mga pangyayari sa ngayon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, binibigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami na may pananalig sa iyong tulong at awa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mo si San Fernando ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Pagkaloob mo kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago, ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ng mga banal na taong tumutulong sa lahat na nagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay ang bibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Fernando para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo, lagay ang inyong mga kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing for the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po tayo nagpapasalamat sa ating mga bisita
nakasalo sa ating pong healing mass. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po sa inyong pagdating. Mga kapatid, alam ko po marami sa inyo nanghihina sa kanilang pananampalataya. Pero kahit na mahina, pananampalataya pa rin yan. At ang mas mahalaga ay nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. At lumalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin. Basta't merong isa lang na palaging nagdarasal, nananalangin, sapat na yan para makahawa ka sa iba, para kumalat ang pananampalataya. At tandaan natin, tayo'y nananampalataya sa Diyos. Hindi dahil meron tayong hinihingi. Tayo'y nananalig sa Diyos dahil nagpapasalamat tayo, dahil tayo'y nakatanggap na. Kahit na hindi mo pa natatanggap yung iyong hinihiling sa Diyos, meron ng pag-ibig at pagmamahal na pinagkaloob ang Diyos sa iyo. Ang milagro, hindi lang yan nakikita sa mga imposibleng bagay. Ang milagro, nakikita yan, nararanasan sa mga ordinaryong bagay, sa mga simpleng karanasan, sa iyong buhay mismo, ang iyong paghinga, ang iyong pagsusumikap, ang iyong pagpapatuloy. Yan din po ay milagro. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Maghintay ka lang, at ang sabi ng unang pagbasa, darating din ang awa ng Diyos. Manalig ka, kakatok din ang milagro ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, magandang dasal po natin ngayon, paulit-ulit, Jesus, I trust in you. Please whisper that prayer today. Jesus, I trust in you. As your thanksgiving, as your gratitude, as your praising to the Lord, dahil kahit na wala pa, alam mo naman, hinahanda ng Diyos at tatanggapin mo rin yan sa tamang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.